mga ka-eats, good morning from our last day here in Taipei, Taiwan. Mag-explore lang kami sandali, hanap ng mga kainan, sana makapag-shopping at bago mag-check out mamayang 12 o'clock dito sa Cho Hotel 3 na pinagstayan namin. Na talaga nga naman sobrang accessible, ilang minutes away lang talaga siya from Ximending and the Ximen MRT. So nakakatuwa kasi ang daming makakainan, ang daming mapagbibilhan, ang daming matatambayan dito sa area na to mga ka-eats. Sana na-enjoy ninyo yung aming first 5 days na videos. Kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo na. Tapos itong last day is parang wrap up na lang ng mga ginawa namin. So kakain kami breakfast, tapos mamaya lunch with friends, and then babalik na kami sa Manila. So comment nyo naman down below kung ano yung mga favorites niyo sa mga pinuntahan namin. So sasama rin namin yung mga paborito namin na mga ginawa namin dito sa video na ito. Isa sa mga paborito namin dito sa Taipei is yung pagiging walkable at talagang accessible ng mga bagay-bagay. Kasi nga dito, naglalakad kami sa parang sidewalk. Siyempre iba-ibang building to, pero may ramp siya. Bawat parang may maliliit na ramp bawat step na bawat magpalit ng building. Yun, hindi ka mahihirapan kung naka-wheelchair ka or kapag may stroller kayo. Tapos pangalawa, ang sarap ng pagkain. Tapos very affordable mga ka-eats. Yung affordability niya parang sa 100 NTD, talagang busog na kayo. May mabibili ka na rin sa 50. Tapos talagang masarap siya yung quality. Tapos syempre yung street food, panalo yung street food. Kahit bata, kayang kainin yung street food nila. Tapos pangatlo, yung weather, kahit medyo parang bipolar yung weather, maganda. Hindi siya sobrang init. Ngayon lang siguro sobrang sinag nung araw. Pero may day na pumunta kami ng Tamsui, medyo malamig. So kasalukuyan kami ay nasa may Ximending area. Nandito yung yung rainbow mga ka-eats, yung Ximending Rainbow Crossing sa may Taipei. Meron sila nito kasi parang alam ko sila yung first Asian country na nag-allow ng same-sex marriage. So, nakakatuwa at ang lupit kasi ang ganda eh. So, yung pangatlo, di ba, yung weather, tapos ano ba, yung transportation system. Stop ready. Panalo yung transportation system. Talaga nga naman ang ganda. Nakapag-bus kami. Nakapag-train kami, kahit malayo, pwedeng mag-train mga ka-eats. So, for us na walang kotse sa Pilipinas, parang lagi kaming nag-grab. Dito, grabe, pumunta kami ng Tamsui. Talagang ang galing kasi sobrang okay mga ka-eats. Nakakatuwa kasi dulo-dulo ng MRT, pero nakarating kami. So ito na, dito na kami sa may Rainbow Walk. Papakita ko sa inyo So yan. So kapag may dumadaan na kotse, syempre tatabi lang kayo para hindi kayo masagasaan. Pero kung gusto niyo mag-picture-picture, pwede dyan. Tapos papasok na tayo sa may parang Ximen walking area. So ito parang alam po bawal na halos kotse dito. So talagang lalakad kayo dito. Paggabi, sobrang buhay na buhay siya. Puro tao talaga dito. Kasi shopping district siya. Tapos street food. Ang dami nyo makikita. At mabibili dito mga ka-eats. So yung transportation maganda. Ano pa ba? Mababait din naman yung mga tao mga ka-eats. Parang talaga sila ma-English. yun. Nagtatry naman sila to. Saka yung pinag-usapan yung weather, bipolar, that like yung may payong.
pag may small kids kayo, yung jacket na may hood. Ayan, so yung sinabi ni Bianca, kung hindi nyo masyado narinig, dapat meron kayong payong, tapos meron kayong raincoat, yun, ready lang kayo kung sakaling umulan. Hindi naman din matagal yung pag-ulan na na-experience namin dito ngayong April. Saktong-sakto lang naman mga ka-eats. Tapos yung mga tao, kung kaya ninyo, aralin nyo lang yung mga basic, yung mga 1, 2, 3, 4, ganyan, in Chinese. Google Translate. Minsan kasi may mga restaurants, may mga stalls na walang menu, walang English menu. Puro Mandarin lang talaga. Pero, o kaya kung meron kayong friend na marunong mag-Hokkien or mag-Mandarin, yan, maganda isama yan sa ganitong travel. So, maraming salamat kay Timo at kay Waltz kasi sila yung namin dito, parang translator namin dito kapag nagkatamara na mag-Google Translate. Tapos ayan, kasalukuyan na tayo naglalakad dito sa may Ximen area. So iba siya pagka umaga kasi less tao mga ka-eats. So marami pang sarado and mas okay maglakad kasi less tao. Pero ngayon ayan, marami na, may nagluluto na agad. Ayan nagluluto na siya ng parang pan-fried dumpling, no? Hindi ko pala makita kasi naka-active track pala ako. Ayan, so ito, ito pala, si Xing Futang, pila na agad. Ito yung pinilahan natin nung first night. Nga no, masarap kasi nung kanilang boba pearls. Tapos brown sugar milk. Sikat na sikat yan. Pero mabilis naman yung kanilang pila. Kung pupunta kayo dyan, pilahan nyo na, tsagain nyo. Kasi wala na yan sa Manila, dati meron. So kung na-miss ninyo, puntahan ninyo. Kung gusto nyo matry for the first time, pwede nyo rin kainan mga ka-eats. So dito na tayo sa street kung saan may malaking Uniqlo at meron ding ABC Mart na grand stage yung nakalagay. So dito meron din palang Xing Futang na Xiaolong Bao. So syempre itry ninyo yung mga pwede nyong itry. Tapos mga ka-eats, maraming night market dito, pero ang masasuggest kong night market na talaga nga naman nasubukan na namin before is yung Ningxia Night Market. Tapos yung pinuntahan namin nung second night ata, si Nanjichang Night Market. Hindi ako nagkakamali, second night or second day namin yon. Tapos si Shilin sa si Rauho kasi for the experience na kung first time ninyo. Pero halos pare-pareho lang kasi yung pagkain kahit medyo mahaba. So lalakad pa rin tayo dito sa may Ximanding area, may malaking Starbucks din dito. Tapos kahit saan, parang meron din silang 7-Eleven mga ka-eats. Maganda dito, umaga pa lang may mga nagbebenta na ng pagkain. So hindi nyo na kailangan intayin yung gabi. Or pwede kayong pumunta dito ng umaga at gabi para makita niyo yung contrast mga ka-eats. So maglalakad ata kami papunta sa bandang main road area or bibili tayo ng scallion pancake. Sige, bili tayo ng scallion pancake dito kay Uncle. Papakita natin. Yan fresh na scallion pancake. Tapos ito yung Starbucks na may 7-Eleven sa baba. Tapos yan yung mga alley na ganyan. May mga street food yan madalas pag gabi. Tapos ito yung malaking Uniqlo. Yung may ABC Mart. Diba? So, marami talaga kayong makakain at madidiscover dito. At ang maganda dito mga ka-eats, hindi nyo mabibreak yung bank ninyo or affordable pa rin. Sa ilang araw namin dito, nakakain na kami ng hot pot, nakapag-buffet pa kami. Parang hindi namin naubos yung aming pocket money, nakapag-shopping pa. So, nakapamili pa ng pasalubong, ng ilang damit, sapatos. Okay na okay naman. Tapos yung hotel namin, na Cho Hotel, talaga affordable na, accessible pa mga ka-eats. At wag na wag ninyong kakalimutan kapag magbubook kayo ng mga Taipei attractions or ibang attractions sa mga ibang bansa pupuntahan ninyo. Huwag ninyong kalilimutan gamitin yung aming code na Eats 5 off sa Klook para maka-discount kayo sa mga ibubuk nyong mga stuff sa Klook mga ka-eats. So, yun lang. At
Mamaya, papakita namin sa inyo kung ano yung mga kakainin namin. Tapos, yung aming lunch mamaya. Tapos, doon na kami sa airport. Ibabalik natin yung pocket wifi na ilalagay natin yung link kung saan natin binoksaklok. Ibabalik natin kasi syempre kailangan ibalik yun kasi may deposit pa yun sa credit card o parang nakagaranti sa credit card. Pag di mo binalik, so babayaran mo yun, di ba? So, yun lang. See you later. Gotcha. Hello mga ka-eats, ito na yung in-order natin na sobrang init pa na scallion pancake. Yan, yung stall ni Uncle. Tapat lang ng Uniqlo at nasa across lang ng Starbucks at 7-Eleven. So ito, titikman na natin kahit medyo mainit pa. Pinalagyan ko ng bacon, so 62. Medyo diskartehan nyo na lang kasi parang wala siya masyadong order. So sabihin nyo na agad yung order ninyo para hindi kayo mahuli. Kasi medyo masungit siya. Parang kanina may nagmamadali. Sabi niya, kung ayaw nyo, go na lang. So, ito, scallion pancake with bacon, 60 NTD. So, mga more or less 120 pesos. So, i-Google Translate nyo na lang pag nag-order kayo. At nakakaintindi na naman siya pag ng English. Wow. Crispy. Flaky. Harap yung sweet sauce niya. Breakfast. Scallion pancake. Kain. Ito yung breakfast ng Kambal. Bumili sila ng apple sa 7-Eleven. Yung maganda dito, maganda yung mga fruits nila. Tapos, bumili rin si Beanie ng tuna onigiri. Nitong parang pingles. Parang picnic. Pingles. Picnic na Calbee to. Alam ko parang Calbee. Tapos bumili rin ako ng drink na lemon tea. So, kakain muna kami dito sa gilid, mga ka-eats. Hanap ng coffee. Is it yummy? Yeah. Yummy! How about you, yummy? Yeah. Yummy! Masarap yung tuna onigiri. Ano Anong lasa? lasa? Well, it's tuna with onion and celery, but I don't taste any onion or celery. Okay, may I see what's inside? That's the tuna. Yeah, parang puro tuna, no? Tapos, syempre, may nori, onigiri. Wait. Ganda naman yung ratio ng rice and tuna. Very good. Even though it's cold, the rice is not high. Malapit lang sa street kung saan mayroong Xing Fu Tang, itong sikat na Aichung flour rice noodle. So, ito yung miswa na may parang intestines. Oh, intestine. So, yan, ang dami na agad tao. Breakfast, gabi. So, ito yung dinudumog. Pero mabilis naman ito mag-serve, kaya try natin. Ito yung presyo niya. So, 75 NTD sa large, 60 naman sa small. Tapos, meron din silang frozen kung gusto nyo ng frozen. Open hour sila is yan, 8:30 to 11:30, Monday to Thursday, Friday to Sunday naman, 8:30 hanggang 11. Nakabili na ako kagad ng isang small, ang bilis lang. Wala palang pila sa bayaran, pero marami lang nakatayo doon sa bandang kanila kasi kumakain sila. So, yan, yung Aichung na sikat sa kanilang flour rice noodles since 1975, mga ka-eats.
Ito yon. Pwede nyo palang palagyan ng wansui for that added fragrance at siguro para mawala yung gaminess ng intestines. Ito pala yung mga condiments sila. Pwede lagyan ng chili, ng garlic, o pwede ring vinegar. So lalagyan ko na lang ng vinegar muna yung akin. So, mga 2 scoops. 3 scoops ng vinegar. Tapos, ito na. Ready to eat na yan. Yung ating Aichung flour rice noodle. Titigman ko na yung sikat na Aichung flour rice noodle. Kain tayo mga kids. Yup. Ang ganda yung texture nung intestine. Mas manamis-namis pa ito. Nakalimutan ko na yung lasa. Medyo may lasang white pepper. Tapos ang sarap nung additional wansui. Yung miswa talaga malambot. Tapos yung black vinegar naman nagpo-provide ng balance. Sulit na to, 60 NTD. Pwede nyo paghatian ng mga kasama ninyo para hindi kayo masyado mabusog sa inyong food trip. Hello mga ka-eats! So, grabe yung kinain namin na scallion pancake. Tapos yung breakfast sa 7-Eleven. Tapos masarap pala talaga yung Aichung flour rice noodle. Ibang-iba yung alala namin. Parang dati hindi namin masyado nagustuhan. Parang feeling ko malansa siya dati. Malinis yung lasa. Ang sarap, ang linis yung lasa. Tapos yung texture chewy pero malambot pa rin. Hindi siya parang yung matagal mong nguyain. Tapos sa sarap nung pawansoy, saka dagdagan niya ng black vinegar. Grabe sarap. Legit pala yun. 60 NTD. Dito sobrang bilis kasi sinasandok lang nila yung miswa. Luto na yun eh. So sandok-sandok lang. Kaya ang bilis ng turnover. Yung pila sa bayaran hindi talaga tumatagal. Kasi mga tao nakatambay na doon. Maganda pa. Nakalagang pwede nyo isort. Pagtapos na kayo, pwede nyo isort yung mga kalat ninyo para malinis. Ayos na ayos talaga yung sistema. 60 NTD for the small. Tapos 75 NTD for the bigger one. Tapos yung kanilang opening hours 8:30 lagi. Nag-iiba lang kung 10:30 o 11. 11 sila kapag Friday to Sunday. Monday to Thursday naman is 10:30. Let's proceed with the first song. Hello mga kids, nandito na kami sa isang restaurant malapit lang sa hotel namin. So parang from Cho Hotel 3, turn left. Tapos pag nakita niyo yung parang Korean barbecue restaurant, mag-cross lang kayo ng street, makikita nyo may nakalagay rice, noodles, soup, and side dish. Yun yung restaurant na ito. So may English naman yung kanilang menu. Nag-order kami ng braised pork rice, ng Luro Fan, yung kanilang parang minced braised pork rice. May sausage, may gulay. Tapos nag-order din kami ng freshly steamed dumplings. So papakita ko sa inyo yung mga kakainin natin. Let's go! So si Bini, kinakain na niya yung braised pork rice. So para siyang parang crispy na may kasama ng mga side dish. So 3 klaseng gulay, may rice. How was it? Crunchy and juicy.
How about, is it salty? Not so much. Not so much. Just right. Tapos si Sadie at si Sage kumakain na ng Luro Fun. So medyo fatty yung rice bowl na ito. Para siyang mala sweet style adobo yung lasa. Tapos tuwan-tuwa sila. Nakainan nila ito isang araw at nagustuhan nila. Ito yung big size nila pero mukhang maliit pa rin. Hindi ko alam kung ano yung gaano kalaki yung small nila mga ka-eats. Na-try na ni Bianca yung sausage nila. So yan, parang pork sausage siya na mabibili rin sa Pilipinas. Very snappy. Tapos, minsan kasi yung mga ganito maalat. Ito ba hindi siya ganun kaalat. Isa to sa favorite kong side dish dito sa Taiwan. Yung parang pickled cucumber siya, no? Very crunchy, very fresh. Tapos, sakto lang yung asim niya. Na-try na ni Bini yung parang omelette na maraming onions. It's like veggies. It tastes like veggies. Let's try the egg. No. That's really good. I like the carrots, the onions, the egg, and parang the green here, the greens also. Yeah, really good. Ito na yung dumpling na talagang umuusok-usok pa. Titikman natin kung gaano siya kasarap at kung gaano siya kainit. Ay, so hot. May konting ginger, may cabbage. Harap ng balot. Talagang chewy, bangon, sarap. Kahit walang sauce, perfect. Hello mga ka-eats, nandito na kami sa hotel ulit at inaantay lang namin yung aming sundo. Matapos kumain ng lunch at bumili ng donut, tapos bumili ako ng t-shirt. Ikot-ikot lang around the area. Hindi na rin kami masyadong lumayo kasi medyo mainit ngayong araw na ito. Nais ko lang sana i-close yung aming day 6 at nais kong magpasalamat sa inyong pagsubaybay sa aming vlog dito sa Taipei, Taiwan. Sobrang saya nung experience, punong-puno ng lakaran, kainan, shopping, tambay, sightseeing at iba pa. So nais kong magpasalamat sa aming mga friends na si Lucky, Walter, Bettina, Timo, at sa aking wife na si Bianca at si Bini, sa mga kids namin. Nagabi sa isang memorable na trip na ito sa Taipei, Taiwan. Next month, abangan ninyo, no? Abangan ninyo yung mga adventures namin sa Japan naman. Punta kami ng Kobe, Kyoto at Osaka. Pero abangan nyo rin yung aming mga food reviews sa Manila, no? Mga ka-eats, so i-follow nyo kami sa Facebook, YouTube, syempre, at Instagram, pati TikTok, Eatsplorations, EATSPLORATIONS. Maraming salamat po sa pagsubaybay. Abangan ninyo yung mga videos pa namin. Until next time, bye-bye!